Magandang araw mga kaibigan. Ito na po ang pang-4th video na naglalaman ng mensahe ng ating mahal na Panginoong Hesus na nais niya iparating sa lahat ng tao. Uulitin ko po, hindi ko ito gawa-gawa o katang-isip lamang. Ito po ay mula mismo sa Panginoon. Maari po na kayo ay punong-puno ng pagdududa. Natural po iyan sa ginagalawan nating mundo. Either skeptic o madali maniwala ang tao. Kaya tayo po ay inutusan na suriin ang bawat espiritu kung ito nga ba ay mula sa Diyos, upang tayo ay hindi maloko ng ibang tao o ng ating maling paniniwala mismo. Ayon sa 1 John chapter 4 verse 1, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin ninyo ang mga espiritu kung ang mga ito ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Hinihikayat ko rin po kayong basahin ang aklat ni Joel chapter 2 verse 28 at Acts chapter 2 verse 17. Tayo po ay nasa mga huling sandali na, kaya gumising na po tayo sa katotohanan na ang buhay natin dito sa lupa ay panandalian lamang at merong nag-aantay na eternity after death, at iyon ang dalawang final destination ng bawat tao, heaven or hell. Dahil sa pagmamahal ng ating Diyos sa tao, kaya po naririnig ninyo ang kanyang mensahe ngayon, at sa pamamagitan ng social media, mabilis na maipararating ang kanyang salita, at nang marinig ng tao at maniwala sa kanya, at magsisi ng mga kasalanan, tumalikod sa masamang gawain, sumunod sa kanyang mga utos, at nang lahat tayo ay makasama niya sa langit. Kaya dalangin ko na itong mensahe ng Panginoon ay pakinggan natin ng may bukas na puso, at tanggapin natin ang kanyang pagtutuwid, upang tayo ay hindi mapahamak, sapagkat ayaw niya na kahit isa sa atin ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at maligtas. 2 Peter chapter 3 verse 9. Makinig po tayo ng mabuti at isa puso ang sinasabi ng Panginoon. Ito ang unang mensahe noong April 20, 2025 at 6 p.m. pagkagaling ko sa 3 p.m. church service. Ito ang aking narinig at isinulat. Sabi ng Panginoon, nalulungkot ako dahil ang daming tao na nakakarinig sa aking salita. Ngunit wala sa kanilang puso. Saan ba ako nagkulang sa kanilang paalala? Bakit ang hirap para sa kanila sundin ang aking salita? Tumatawag sila sa akin, kumakanta ng papuri, ngunit ang puso at isip nila wala sa akin. Makikita mo, masaya sila kumakanta at nagpupuri, pero ang puso nila wala sa akin. Hindi lahat ng naniniwala sa akin at nagsasabing mahal ako at siya ang aking tagapagligtas at Panginoon ko ay sumasa kanila ang banal na espiritu. Dahil wala sa kanilang puso ang tunay na salita ko. Iba ang pinapaniwalaan nila na ako ay tao at hindi Diyos. Kaya mga anak, mag-ingat sa lahat ng turo na naririnig ninyo at baka maligaw kayo na hindi ninyo namamalayan. Sinasabi ko sa inyo, itong mundo na ginagalawan ninyo ay mundo ni Satanas at mga demonyo na ginagamit ang aking salita. At ito naman ang pangalawang mensahe nitong April 25, 2025. At 2 a.m. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, laganap na ang mga bulaang propeta, naglalabasan na sila. Makinig ka anak, nais ko iparating sa aking mga mamamayan na sila ay manumbalik sa akin at sila ay mapapatawad sa lahat ng kanilang kasalanan. Malapit na ako dumating ulit sa lupa, kaya magsipag kayo at ipalaganap ang aking salita. Magkakaroon ng digmaan ang mga bansa. Isa man sa kanila ay hindi ko gagabayan, dahil ang kanilang pinaglalaban ay walang kabuluhan. Gusto lang ipakita at ipagmayabang na sila ay magaling at malakas. Ipagmamayabang nila na mas malakas ang kanilang kagamitang pangdigma, at iyon lalo sila magiging mapusok sa kayamanan at kasikatan. Iilan lang kayo na pinaninindigan ang aking salita. At yung iba, magaling magturo at magsalita, ngunit
wala ako sa kanilang puso. Nakakalungkot ang daming naliligaw at walang pananampalataya sa akin. Yung iba, ang init-init nila sa akin, ayaw nila lumamig kahit isang araw. Dumating ang kalaban at sinubukan lahat. Ang init ng pananampalataya nila ay nawala. Nagduda kung ako nga ay totoo. At iyong iba, lubusang nawala ang aking salita sa kanilang buhay. Ang liit ng pananampalataya nila, sa konting problema nakakalimot na sila. Hindi na nila ako tinatawagan. Umiiyak sila ngunit hindi sa akin. Sa mga tao na wala ding pananampalataya, kaya ang kalaban ay nakakita ng pagkakataon na wasakin ng tuluyan ang init ng pananampalataya nila sa akin. Kaya anak, isulat mo ito. Hindi lahat ng bagay ay ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama. Kayo ang kikilos kung paano mapapasa inyo ang nais ninyo. Kapag nakikita ng Panginoon na kayo ay mabuti at tapat sa Kanya at sinusunod ang lahat ng nais niya, ibibigay niya ito sa Kanyang mga anak at magiging mapalad kayo dahil pupuspusan niya kayo ng kaluwalhatian. Mga kaibigan, yan po ang dalawang mensahe na narinig ko sa magkaibang araw. Malinaw na malinaw po ang sinabi ng ating Panginoon na siya ay nalulungkot dahil nakikita niya ang puso nating lahat. Marami sa atin ang kilala lang siya sa pangalan, ngunit hindi naman nila isinasabuhay ang kanyang salita. Ngayon na po ang panahon upang tayo magsiyasat ang ating mga sarili. Itanong po natin ito sa ating sarili. Totoo ba na mahal ko si Jesus? Nakikita ba sa aking mga gawa at pananalita? Isinuko ko na ba ang buong buhay ko sa Kanya? O tuwing linggo lang si Jesus sa buhay ko? Kaibigan, huwag na po natin lukuhin ang ating mga sarili. Hindi sapat na sambahin siya sa labi at wala naman sa ating puso. Ang pagtanggap at pagsunod ay magkasama sa tunay na pag-ibig. Sapagkat ang partial obedience is total disobedience. At ang partial truth ay total deception. Alalahanin po natin, ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Siya rin ay banal at makatarungan. Kinakausap niya tayo ngayon dahil sa wagas niyang pag-ibig sa sangkatauhan. Ayaw niya ni isa man ay mapahamak. Ngunit dahil siya ay banal, walang ibang daan papunta sa Kanya kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus na Kanyang bugtong na anak. At dahil siya ay makatarungan, walang half-hearted at kasinungalingan ang makakapasok sa Kanyang kaharian. Huwag na po tayo magmatigas ng ulo at subukin pa ang Diyos. Ito na ang oras ng pagsisisi. Ito na ang panahong dapat tayong bumalik sa Kanya. Mga kaibigan, mahalin natin ang Diyos hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Obedience is a must if you want to spend your eternity in heaven. Gaya ng sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 21. Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakita ko ang aking sarili sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Tayo ay manalangin. Makapangyarihan naming Ama,
Maraming salamat po sa iyong awa, sa iyong paalala at sa iyong mga babala. Salamat po sa iyong pagtawag sa amin na bumalik sa iyo at sumunod sa iyong salita. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay lumayo o hindi sumunod sa iyo. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at panatilihing naglalagablab ang aming pag-ibig sa iyo. Panginoon, binubuksan namin ang aming puso at kinikilala ka namin hindi lamang bilang aming tagapagligtas, kundi bilang aming Diyos na buhay, hindi isang tao lamang, kundi ang Diyos na nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Turuan mo po kaming maging matapat, sumunod ng buong puso at hindi malinlang ng sanlibutang ito, na ang naghahari ay ang kalaban ng aming kaluluwa. Puspusin mo po kami ng iyong banal na espiritu at ihanda mo kami sa iyong muling pagdating. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.